Magtatapos na naman ang month ng October at maraming salamat sa mga nag-subscribe sa atin. Although hindi natin na-meet yung target natin na 1,000 subscriber every month, pero salamat pa rin sa inyo. At least 200 na lang or 100 plus na lang, 10,000 subscribers na tayo at mas na-meet natin ng mas mabilis yung sinasabi ko nga na at the end of this year maging 10,000 subscribers tayo. Salamat nga pala sa mga nag-share ng mga videos ko, sa mga nag-a-avail ng mga templates, and sa mga bumibili ng mga printer products dyan sa mga link natin. Maraming salamat sa inyo. At ang topic natin for today's at the end of this month, may nag-comment sa atin 3 days ago. Shoutout sa'yo, Emmanuel. Sabi niya dito, Idol, as lang, nakakabawas ba ng ink yung Xerox sa Epson 5290? So mga tropa, sa mga nakakapanood netong mga videos ko, alam ko magagaling na kayo, pero etong mga katanungan ni tropa ay medyo napaka-basic lang. Pero syempre hindi natin siya pwedeng tawanan kasi syempre konti pa lang yung mga experience niya dito sa paggamit ng printer. So eto, sasabihin na natin, eto yung sagot dyan, wala nang intro, Emmanuel. Nakakabawas ng ink ang pag-Xerox dyan sa ating mga printer. Lahat ng gagawin mo na mga task dyan sa ating printer ay nakakabawas ng ink. Syempre unang-una kapag magpiprint ka, kasi syempre naglagay ka ng papel, may lalabas na sulat doon, 'di ba? Pero ito yung pinaka mas deep na paliwanag. So dun sa pagse-Xerox natin mga tropa, sa mga printers natin, lalong-lalo na Epson 5290, 3210, or kung ano pa mang printer na merong kakayahan na mag-photocopy or yung mag-Xerox nga na tinatawag nila. Pero ang pinakatawag talaga doon photocopy, dahil yung Xerox ayun yung machine na tinatawag. Kaya sana ayusin natin sa mga makakapanood, photocopy ang tamang term dun sa tinatanong niya. Eto na nga yung additional information, yung pagse-Xerox or yung pagpo-photocopy nga at pagpiprint natin ay medyo magkaiba ng konsumo ng dami ng ink. So unahin na natin yung tanong ni tropang Emmanuel. Sa pag-Xerox or pagpo-photocopy, mababa lang yung ink na nakukonsume natin doon, dahil nakikita nyo naman siguro dito sa ating screen, ang maximum resolution ng pag-copy or pag-photocopy or pag-Xerox na tinatawag nila ay 600 by 600 dpi lang. So ibig sabihin, mababa lang yung resolution or yung magiging pinaka-output na kahit Super HD pa yung pinotocopy mo ay babagsak sa 600 by 600 yung DPI niya. Dahil iba nga yung specs ng pag-photocopy. Ayan mga tropa. So sa pagpiprint, ipapakita ko din sa inyo kung gaano kataas yung resolution niya. Medyo i-zoom na lang natin yung viewing para mas makita nyo. Sa printing technology, eto yung pag nagpiprint kayo, meron kayong documents, Word file, PDF, or mga picture. Ito yung pinaka-resolution niya sa 5290. 5760 by 1440 DPI. So, sa mga hindi pa alam kung ano yung DPI, the mas malaki yung value ng DPI, the more na mas malinaw yung iyong print. So, siguro, marunong naman kayong mag-subtract or mga mag-minus dyan. Tignan nyo naman siguro yung value neto, 600, ilalaban mo sa 5,000, di ba? Ibig sabihin, mas mababa yung consumption ng pagpo-photocopy kung ikukumpara mo sa mismong pagpiprint. So, paano mo mapapataas yung resolution netong pagpo-photocopy? So, ang gagawin mo, yung documents, i-scan mo siya to the higher na pwede mo siyang ma-scan. Kasi pag mag-i-scan ka ng documents, pwede mo ring baguhin yung resolution doon. Ito yung optical resolution naman sa scanning, 1200 by 2400. So yung 600 by 600, mariread niya ng up to 1200 dpi. Ayan mga tropa, no? So kung yung na-scan mo na yon, tapos ipiprint mo naman siya, so syempre kung ano yung na-scan na item or kung ano yung na-scan na maximum resolution, possible ayun din yung magiging
magiging output nung iyong pinrint, 'di ba? So kahit papano mas mataas na sa 600 by 600 yung iyong ipiprint. So nagagets nyo, no? Papadaanin nyo muna sa scan bago nyo siya i-print para medyo mas tumaas or mas luminaw yung iyong ipopotocopy. Pero nakadepende pa rin sa mismong hard copy mo or sa mismong i-scan mo na papel. So halimbawa etong papel na to ay malabo talaga. So maaaring ma-enhance ng kukonti, 'di ba? Maaaring ma-enhance. Siyempre kung pangit yung in-scan mo, maaaring pangit din yung output nun. Meaning kung malabo yung pinaka-in-scan mo, 'di ba? Medyo ganun din talaga yung magiging output nun. So siyempre kung idadaan mo yung malabong papel or yung malabong ipopotocopy mo, mas lalabo pa siya dahil nga 600 by 600 lang yung DPI nun, 'di ba? So kung etong malabong papel na to, kung i-scan mo at ipiprint mo, kung ano yung in-scan mo na possible kung gaano siya kalinaw, ganun pa din yung lalabas. So syempre kahit papano mas gumanda yung magiging output mo kung hindi mo siya i-rewrite ng Xerox. Pero as in kagaya lang nung in-scan mo yung magiging output nun. Sana na-gets nyo, no? Additional information lang yon. So ano pa ba yung mga nakakakonsumo ng ink natin? So sa bawat printer head cleaning ninyo mga tropa, nagkukonsume din yan ng ink. So dito ako na magre-research para sa inyo, manood na lang kayo. Sa bawat printer head cleaning, nagkukonsume yan ng 0.8 ml up to 1.1 ml ng ink. Bawat kulay yon mga tropa. So kung lagi kayo na nag-head clean, the more na mas mabilis maubos yung inyong mga ink. At eto pa mga tropa, ang pinaka malakas magkonsumo ng inyong mga ink dyan, yung pagpa-power clean. Ako before, to be honest, hindi ko rin talaga alam to, yung pag-head clean pala ay nakakakonsumo ng ink at yung pagpa-power clean pala ay mas malakas yung konsumo. Hindi ko talaga din to alam dati kasi nagugulat na lang ako kapag medyo may problema yung aking printer, head clean lang ako ng head clean, medyo hindi ko ramdam yung pagbawas ng ink niya. So nung pinindot ko na yung power clean, nagulat ako ang lakas ng konsumo niya dahil pala 15 ml yung pinaka nakukonsume niya. So ang estimated talaga, pinaka-estimated dito na na-research ko, 8 ml up to 15 ml per color. So isipin nyo, 'di ba 100 ml lang yung pinaka bote niya. So 15 ml kagad, kaya nagugulat na lang kayo na ang laki talaga ng bawas niya. So tip ko lang din sa inyo mga tropa, huwag kayo laging mag power clean kasi napakalakas ng konsumo niyan. So alagaan nyo na lang yung printer nyo na kagaya ng tinuturo ko sa inyo na at least a week nagpiprint at nag-head clean kayo ng 2 beses or 3 beses. Basta kung wala kayong customer, magprint lang kayo ng magprint kahit 2 or 3, 1 beses or 3 beses, 1 linggo, okay na yon, safe na yon. Huwag nyo lang itatambak ng 1 buwan, 'di ba? So kung naitambak nyo ng 1 buwan yan, expect nyo na magpa-power clean kayo. So yung pagpa-power clean natin, medyo nakaka-damage din siya sa ating printer, lalong-lalo na sa ating mga purge unit. Ayan yung mechanism para humigop ng ink. So sooner or later maiintindihan nyo rin yon. So siguro sapat na tong mga naituro ko sa inyo dito sa videos natin para hindi na masyado humaba pa. So etong sinasabi ko sa inyo na pagkonsumo ng ink sa pag-head clean at pag-power clean, it works din sa mga ibang printer. Hindi lang to sa Epson printer, pati sa HP. Yung HP na yan, medyo nakaka-bad trip yan. Ang lakas kumonsumo yan sa mga ganyang bagay, no? Dahil nga dati, yung pinakaunang-una kong printer ay HP. So sa Canon, yan din. Nagbabari. Bawat printer brand ay depende kung ilan yung dami niya na nakukonsumo. So kasi dito sa tinype ko dito, Epson printer lang yung nilagay ko. Hindi ko sure kung gaano kadami yung kinukonsume sa pag-head clean at pag-power clean ng Canon, HP at kung ano-ano pang printer dyan agaya ng brother. Nakadepende kasi sa model nila. Pero sa Epson, 0.8 ml to 1.1 ml kapag head clean at 8 ml to 15 ml per color naman pag power clean yung nakukonsume. At kung tatanungin nyo naman ako sa pag photocopy or pag Xerox kung ilan
yung nakukonsumong ink ay nakadepende yan sa dami or sa data, sa details ng inyong ipopotocopy. So hindi ko na kayang i-research yun, no? Kasi si Epson, nagre-rely lang din sila sa mga estimated numbers nila, 'di ba? So hindi nyo talaga mabibilang yon. Kung gusto nyo, every time na nagsiserox kayo, mag-tarak-tarak kayo dyan, no? So i-save nyo yung data ninyo kung nakakailan na kayong photocopy. Pero depende talaga. Tsaka sa pag-print, depende kung ilan or kung ilan yung dami ng data na ipiprint mo, no? Yung per kulay, kung gaano siya katingkad. So Emmanuel, no, sana nagustuhan mo tong content natin na to. Lahat ng mga gagawin mo na dyan sa printer mo ay nagkukonsumo ng ink. So syempre, ibang usapan na yung mga thermal printer. Dahil yung mga thermal printer ay ang ginagamit nun, heating process at thermal paper. So yung thermal paper, yun yung parang konting dampian mo lang or guhitan mo lang ng kuko, nagkakaroon na ng sulat-sulat. Ganon yung mechanism, ganon yung nangyayari sa kanya kapag yung thermal paper nilagay mo dun sa printer na thermal printer nga. So bumabakat yung heat mechanism nun dun sa thermal paper at yung nag-kick, kaya nagkakaroon ng sulat-sulat, di ba? So ibang usapan yung sa thermal printer, walang ink na nakalagay doon. So ayun na lang, dito na natin tatapusin yung content natin na to. Sa mga gusto mag-avail ng printing template natin dyan, message nyo lang ako sa aking Facebook page. Eto ay lifetime access mga tropa, no? At hindi ko sasayangin yung mga pera ninyo dyan. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.